Ang motorsiklo, kalimitan po sangkot sa aksidente. Pero sa Davao Central 911, malaki ang tulong nito sa kanilang pagresponde. Tunghayan natin ang ginawa nilang pagsaklolo sa isa pong matanda na pumutok ang ulo. Na-receive namin yung call mga around 7:30. Galing sa triage, tinawag kami ng dispatch. While en route sa area, endorsement ng triage sa amin na ang pasyente namin, bali may lacerated wound sa may parietal lobe, sa ulo. Pinuntahan kaagad namin sa may Talomo, Davao City. Bali, pagdating sa area, pagpasok namin sa bahay, may nakita kaming patient. Dumudugo yung kanyang ulo. Pag tingin namin sa ulo, medyo malakas yung bleeding. Isang kasama ko, siya kagad yung nag-control ng bleeding. Kasi fiesta. Sabihan na namin kanina ng umaga na huwag ka nang uminom. Kasi siya ang magluluto dito, wala ako. Sabi ng ate ko na, huwag kang uminom. Ayun, umiinom. Bawas siya ng heart, kaya dali na kayo mahubog. Around 2 to 3 inches yung sugat niya sa ulo. Sa pag-interview ko, ang pasyente known hypertensive kasi pag check ko ng BP niya 160/100, sabi niya ang pasyente normal lang daw yun sa kanya. Then which is hindi dapat yung normal kasi ang normal nasa 80 to 120 lang. Gihatod man siya dire kay nakainom. Karon ibalik siya dito kay nabilin daw yung chinilas. Uli na lang to kay Nakita ka doon sa yung pagkatumba. natumba siya, natumba. Pag aslas niya ana, sa diretso siya katumba. Pagkatumba niya, nawala siya Nabangga siya sa kanang kwan sa tindahan. Diretso siya ana baligid. Dito siya nabangga kanto sa pultahan na may kahoy. Nawala siya panimuot. Oo, nawala siya panimuot pagkatumba. Sabi nung ibang nakakita, mga 3 minutes daw siya naging unconscious. Ang ulo kasi natin, medyo maraming ugat. So, bleeder ang ulo natin. Then, ang pressure ng ulo natin, hindi katulad ng ibang parte ng katawan. Pag dumugo ang ulo, kahit gaano kaliit ang sugat, malakas talaga yung kaya importante talaga na madala siya sa ospital para makita ng doktor. Idala mo sa hospital. Wala ka naman nagpanimo. Ang doktor mo tanawan ni kung kailangan niya tahion. Masa na naigo? Ang imong sa May taas ang buto yung samad. Pila ka inch? Mabutag tulog. Lagyan lang po namin yun ng OS or gauze. Tapos i-press lang po namin yung sa injured area for about 10 seconds para mag-control ang bleeding. Katapos, kumuha lang po kami ng elastic bandage para po magtulong mag-compress dun sa injury site po ng patient. May ginamit po kami yung pulse oximeter po para yun po yun makita yung pulse rate ng pasyente o yung pintik na kanilang pulso. At saka makuha din po natin yung oxygen content ng ating pasyente sa kanyang dugo. So pagkakita po namin, medyo mababa po yung oxygen content ng ating pasyente. So nag-decide po kami na magbigay po ng oxygen via nasal cannula. Mga 2 liters lang po, 2 to 4 liters lang po yun para lang po mas makabigay po ng enough oxygen supply po para sa pasyente. Ha? Hindi ni makadaot, makatabang ni sa ima. Ha? Tagahan ako naman. Ginhawala lang. So once na lagyan na po yung oxygen po, syempre hinayaan po muna namin doon ng mga ilang minuto para po mag-take effect. Then after po noon, kinunan po ulit namin siya ng mga vital signs. So after a while po, nag-take effect yung oxygen via nasal cannula, 2 to 4 liters per minute. Umakyat naman po yung oxygen content ng kanyang dugo sa katawan. Tapos nag-improve po yung kanyang pulse rate, tsaka medyo bumaba din po yung kanyang BP. So, pag
Pila edad ni mo karon sir? 62. 62. Kay kang imong sa mataas-taas, mura ginani ka taas. Sige dugo. May problema Kailangan na. ka mato sa ospital kay darat. Tanaw sa doktor kung nalunggay tahiyo na siya og injeksyonan ka anti-tetanus para di ka matitanos. Delikado man na kay Siguro ay problema niya kay inom lang tambal. Naka-decide po sila na po ang magdala sa hospital of choice nila kung saan po nila ipadala. Pero yung kaya po kami natagalan doon kasi hindi po nila na-decide pa kung saan hospital po nila dalhin. Pinapirma lang po namin yun na nasasabi doon na tinanggap po nila yung aming serbisyo, dumating po kami doon, gi-manage po namin yung pasyente, gi-assess, ginawa ng aksyon yung kung ano mang kanilang mga problema, yung pagdugo sa kanyang ulo. Yun po yung number 1 doon po eh. Ito yung mga tips na kailangan nating gawin sa bahay kung ito yung mga mangyayari ng mga situation. First, pag medyo severe yung bleeding, kailangan talaga natin mag-apply ng direct pressure. Make sure talaga na kukuha tayo ng clean na cloth or kung mayroon kayong bandage or mga OS sa bahay nyo or cotton, i-apply natin sa direct site, then apply direct pressure para makontrol natin yung bleeding. Make sure na malinis yung kamay natin or naka-hand wash tayo or at least kung may gloves kayo or mas maganda para medyo yung area ma-avoid natin yung mga further infection sa site. Pag di pa rin makontrol yung bleeding, sa bahay nyo, kuha kayo ng yellow. Pag minor lang yung bleeding, then apply nyo sa injured site para ma-avoid natin yung pag-bleed ng site. We make sure that yung pasyente parating awake kasi kailangan natin yung sensorium niya para yung pasyente, hindi natin alam kasi head trauma yun nangyari sa pasyente. So, para ma-manifestation na mangyayari pag katulog yung pasyente. Bigla lang kasi yung pangyari. Pag lingon ko niyan, wala na. Tamaan na kagad yung kapatid ko. Ang saloobin ng mga